The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. At tayo po ngayon ay nasa panahon ng Kwaresma. Ito po'y panahon ng ating panalangin, pag-aayuno at pagbibigay loob, pagbibigay tulong sa iba, o yung prayer, fasting, and almsgiving. At sa mga panahon pong yan, kahit naman po Christmas season o Advent, Lent, kami pong mga pari, wala po kaming bakasyon ng mga ganyang panahon. Ano po? Hindi kami kasama ng pamilya namin. Kaya minsan, sabi ng mother ko, "Ariel, tanggap na namin na wala kapag Pasko sa bahay o New Year." Ganun po talaga. No? Tanggap na po namin. Kaya minsan po, usually, nagbabakasyon po kapag January o February. So last time, nagbakasyon ng pamilya namin, pumunta po kami sa Zambales. Nagkataon naman po yung mother ko nagkasakit, no? Nilagnat habang nandun kami sa bakasyon. So, sabi nung kapatid ko, kasi yung mother ko po nilalagnat, masakit ang likod, giniginaw. So maraming mga speculations, no? Sabi, baka may UTI si mother, no? Urinary tract infection. O pwede naman pong baka may diarrhea. No? Alam niyo naman sa atin, no, hanggat hindi natin alam, ang dami nating haka-haka. Kaya ang ginawa po namin, pinapunta po namin sa emergency at nilab test. No? Kinuha na ng dugo, ihe, ganyan. At nakita po na parang community, lang siya, viral. No? Sabi ng doktor, pwede pong iuwi. Pero gusto na namin i-confine kasi 3 days nang may lagnat at pabalik-balik. So umuwi kami ulit sa bahay. After 2 days, bumalik-balik ulit yung sakit. So, pinakonfine na po namin. At syempre, ang una pong gagawin ng doktor, kuhanan ulit ng laboratory test. At nakita nga po na medyo mababa yung platelets. So, alam na natin. No? At ang sugar, medyo tumaas ng kaunti at dehydrated. So, ganun po ang mga doktor, no? Pag nakita na nila yung mga causes, magbibigay na yan ng gamot. No? Hanggat hindi natin nabibigyan ng pangalan, hindi natin magagamot, no, para sa mga doktor. So, ganun din tayo. Pag hindi natin nabibigyan ng pangalan yung mga problema natin sa buhay, hindi natin mabibigyan ng solusyon. No? Minsan, bakit tayo malungkot? Yung pala, wala palang pera. Di ba? Minsan, masakit sa bulsa, no? Pag wala kang pera, nilalagnat na yung iba. So, gano'n din po yung sa hindi lang katawan, no? Ang tao po, hindi lang katawan yan. Na nagkakasakit, nagugutom, nauuhaw, pati yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa po natin ay nagugutom din po yan nauuhaw. Hindi nga natin alam, baka nga nagkakasakit din Saan tayo nagugutom at saan tayo nauuhaw? Sa salita ng Diyos. Diyan tayo nauuhaw, diyan tayo nagugutom. Sa salita ng Diyos. Kaya napansin ko sa social media, madalas po dyan, pagkatapos ng misa, minsan iba binabalikan yung homily ni Father. No?
pupuntahan niya. Yung iba naman, kinakat yung homily at kuminsan ina-upload din sa kanilang mga ibang sites, no? Sa mga social media. Ganun po tayo, nagugutom tayo, nauuhaw tayo sa salita ng Diyos. At sana po, yung narinig natin sa gospel, gayahin natin si Levi. Si Levi, nung narinig niya yung salita ng Diyos sa kanya ni Jesus, sabi niya, sumunod ka. Sumunod si Levi. Baka sabihin nyo, madali bang sumunod? Ipagpalagay po natin na mahirap din kay Levi na sumunod that time. Bakit po? Ang tingin sa kanya, siya po ay tax collector eh. Ang tax collector po kasi sa Bible, sila po yung tingin ng mga tao yung makasalanan. Sila po yung naniningil ng buwis sa mga tao, no? Isa-isa. No, hindi po gaya ngayon, automatic na na-deduct na, di ba? Noong panahon ay wala pang ganong sistema. So pupuntahan niya at sisingilin at maraming galit sa kanila. No? Dahil para sa kanila, makasalanan to mga tax collector, kaya kalimitan po sa mga tax collectors, mga mayayaman that time. Siyempre, hindi alam niyo na, ibig sabihin nun. So, ganun po ang nangyari. Ang sabi sa Bible, sa scriptures na binasa natin, iniwan ni Levi ang lahat at sumunod sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Kaya nagreklamo yung mga Pariseo kay Jesus. Sabi niya, nagreklamo sa mga disipulo, bakit nakikisama si Jesus sa mga makasalanan? Sa mga makasalanan, sa mga ayaw ng tao. Sapagkat noon din po ang mga tax collector, kahit tayo ngayon sa panahon ngayon, pag nasisingil tayo sa mga utang natin, ayaw natin, no? Naiinis tayo pag sinisingil tayo. Ganun po yung mga tao noon. Kaya galit sa mga tax collectors. Kaya napansin nyo dito, nung tinawag ni Jesus si Levi, nagpakain pa siya. Inimbitahan ang Diyos at sabi dito, large crowd of tax collectors inimbitahan. No, pinakain kasama ng mga tax collectors. Kaya nagrereklamo yung mga Pariseo, bakit nyo kasama yan? Hindi siya karapat-dapat. Hindi kayo karapat-dapat sa ating Diyos. Ganun po. Pero sabi nga dito, ang ganda nung huli. Anong sabi ni Jesus? Nandito siya para pagalingin ang mga may sakit. Hindi yung mga taong magagaling na o yung mga taong mga marurunong. Kaya ipagpasalamat po natin ang panahon ng Kwaresma o Lenten season. Bakit? Sapagkat ito yung panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob. Di ba? Napakaganda. Kaya ito pong panahon na to ay perpekto para sa ating lahat. Para muling manumbalik yung ating sigla ng ating kaluluwa. No? Hindi lang katawan ang kailangan nating alagaan. Hindi lang ating katawan ang kailangan nating ingatan. Ganon din yung ating kaluluwa. Sapagkat darating ang panahon, yung ating katawan, pag tayo namatay, tinatanong ako nung may nag-chat sa akin, Father, saan po ba napupunta yung kaluluwa? No, ang katawan po natin ay magiging abo, babalik sa pagiging abo at magiging bahagi ng lupa. Pero yung ating kaluluwa ay mananatiling buhay. Saan mapupunta? Sa langit o sa impyerno? O sa mga hindi pa po handa, sa purgatorio. So, yun po ang ating paghandaan. No? Ito pong panahon ng Kwaresma, uulitin ko po, ay panahon na tayo po ay magsisi at magbalik loob sa Diyos.